Yo, what is up mga kabanjo? MotoJoss is here. Alright. So ngayon mga kabanjo, pag-usapan naman natin kung ano nga ba yung aking mga experience dito sa motor na to. Ang ating motor ay Euro Kiway. Yan. Kiway RCS 125. Yung isi-share ko ay yung na-experience ko lang dito mga kabanjo sa motor na to. So, ano nga ba yung mga kadalasang issue nitong RCS 125 no? Unahin na natin mga kabanjo sa ating gauge. So kung mapapansin nyo is naka digital gauge na ako no. Kasi yung stock na gauge natin, yung analog, is yung issue nun sa akin yung kanyang sa fuel gauge no. So napundi yung kanyang ilaw, napundi yung isang bar. So hindi pala siya napapalitan, ayos yung ilaw nun. So bali set pala siya pag nasira, papalitan ng buo. Nagtanong ako sa kasa, tsaka may kamahalan siya, kaya ito na pinalit ko. Nung convert ako ng digital gauge no. So okay naman siya mga kabanjo. Yan. Working naman lahat. Yan, mapapansin nyo. Tapos mga kabanjo, itong sa may oil seal niya. Yan, sa loob niyan. Ito. Yan. Kadalas kasi mga kabanjo, kinakalawang yan eh. So, hindi niya nabubuksan. So, yung sa akin, hindi pa nabubuksan. Surprise na lang yan. Right. Yun yung mga kadalasang napapalitan. So, yung sukat pala nito kabanjo, is yung oil seal niya. Mas maganda, bumili na rin kayo na dalawa. Oil seal at saka dust seal, no? Pares yun. XRM 110 sukat niyan. Tapos, ano pa ba? Ito mga kabanjo, yung gulong natin. So, kung mapapansin nyo, kulit na rin ako ng gulong, ano? Kwan siya. Heavy duty power tire. Yan o, power tire. So, 300 by 17 yung sukat niya. Medyo malaki siya kabanjo. Tsaka pwede siyang pang off-road, no? Kasi yung stock natin na gulong, may tatak nun, cordial yata yung tatak nun, ay medyo madulas. Madulas siya gamitin. Konting basa lang is gumagewang na. So una pag-isipan ko na magpalit ng gulong. Nasemplang na rin ako dito dati. Stock na gulong ko. Kaya nagpalit ako. Tapos dito mga kabanjo pala sa ating makina. Kasi dati mabilis uminit yung aking makina no. Hindi ko alam kung naka-experience na kayo ng ganun. Kung naranasan nyo rin yun. So ang ginawa ko ay nagpalit ako ng langis na ginagamit pang change oil. So ito yung langis na ginagamit yung mga kabanjo. Gumanda naman siya. Hindi siya umiinit agad. Tsaka maganda yung takbo niya. Ito pala mga kabanjo, sa ating carburetor no. Kasi aking throttle cable, ito. Yan. I think pangatlong palit ko na to mga kabanjo no, sa cable na to. Kasi nga naglalak siya. Hindi siya bumabalik. Noong una, akala ko kalawang lang. Tapos nilinis ko, pinalitan ko. Tapos yun, medyo nawala-wala. Lagyan ko ng langis. So, nung umulan na naman, yun na naman, nag-wild na naman siya. Hindi naman siya bumabalik. So, kumbaga, pag binirit mo, tumatakbo siya mag-isa. So, nagpalit ako ng throttle cable ngayon. Yan, pang XRM 110. Medyo mahaba siya ng konti. Tsaka pang isahan lang. Yung isa hindi ko na nilagay. Kasi yung stock natin is dalawa yun eh. Tapos mga kabanjo, yan. Nagpalit nga pala ako ng carb no. Yung carb niyan is pang XRM 125. Kasi yung stock na carb natin mga kabanjo is pang 100cc lang yun. So mukhang naisan tayo ng naisan tayo ng gumawa nito 125 nakalagay sa atin, pero yung carb natin is pang 100 lang. Lugi. So yun mga kabanjo, yung pinalit ko pang XRM 125.
Tapos, yan, palit na rin ako ng air filter, no? Kasi yung sa stock natin, hindi siya kakasya dito. Medyo malaki yung butas niya. Kaya anong palit ako nito. Tsaka medyo gumanda yung hatak niya mga kabandyo. Bumilis na kaunti. Tsaka medyo lumakas kunti yung hatak, no? Ayun yung mga napalitan ko. Yung naging issue. Sa ngayon, hindi pa naman siya nagdalak. Hindi ko lang alam kung abuti na ilang taon. Napasukan na naman siguro ng tubig. Tapos, yun mga kabandyo. Dito naman tayo sa ating takip. Takip ng ating gas, no? Gas tank. So mga kabandyo, kung mapapansin nyo, ito. Kung mapapansin nyo, pinupuno niya yung mga kabandyo, yung karga nyo ng gasolina. Pag lumampas nyo sa may guhit, umaapaw yan. Ako lang kung naka-experience na kayo ng ganon. So madalas nangyari sa akin yan. So yung ginawa ng iba mga kabandyo is naglagay sila ng rubber dito. Nilagyan nila ng rubber dyan sa gilid para hindi umapaw. Tsaka sumiksik siya. Pero yung ginagawa ko naman, hindi na ako nagpo-full tank, hindi ko na pinapaapaw. Kasi sayang eh. Lumalabas siya, no. Yun na lang ginagawa kong solusyon. Hindi ko pino-full tank. Kasi wala tayong pang-full tank. Right. So, ayun lang mga kabandyo. Yun lang yung mga matinding nangyari sa motor ko. Ito pala. Yung kanyang stator dito. Bago na rin yung stator niya mga kabandyo. Kasi nung unang stator niya wala pang, I think 2 taon lang yata yun. Wala na. Ayaw nang gumana. Pag tumatakbo ka ng mga 5 minutes, pag uminit na yung makina, namamatay siya. Tapos ayaw na umandar. Hintayin mo siyang lumamig ulit bago siya umandar. So napakahirap mga kabandyo. Kaya pinahinga ko muna yung motor ko nun habang wala pa yung pyesa na in-order ko sa kasa. Kasi wala akong mahanap na kasukat sa mga motor shop. Kaya umorder ako sa kasa. Medyo may kamahalan din siya. So, ayun lang mga kabandyo. Kung mayroon din kayo na experience sa inyong mga motor dito sa RCS 125, commentin na lang sa baba. Pag-usapan natin yan. I-share na lang tayo sa ating nalalaman. So ayun na mga kabandyo, ride safe always and God bless.